So ayan mga kabayan, at nakita na ninyo at nasaksihan nyo na, no? Sa ating dalawang mata mga kabayan, na ang ating Vice President ay talagang sumabog na sa sobrang galit mga kabayan sa nangyayari ngayon, no? At yun pala, sa lagay na yun mga kabayan, nung panahon na yun ay siya pala ay hindi nagsasalita, ay nag-iipon, no? At ngayon mga kabayan ay napuno na ang salop, ika nga ni Fernando Po Jr., no mga kabayan. At dyan sa taas natin mga kabayan ay nagaganap ang live, no? Na kung saan ay ayan ang ating mga kasamahan na supporters din ng ating Vice President, no mga kabayan, yung mga nandito sa ating channel na nanonood ng ating mga video na inilalabas dito patungkol sa mga nangyayari sa ating bansa mga kabayan, ay pwede po kayong pumunta diyan, no mga kabayan, at makilaho kayo, no, at nang iparamdam natin kay Madam Inday Sara, no, at dito sa administrasyon na malakas ang suporta ng mga solid na sumusuporta sa bansa at sa ating Vice President. Ano mga kabayan, syempre maraming salamat nga pala sa mga bagong subscribers natin. Sa mga hindi pa, ayan, inaanyayahan ko kayo na mag-subscribe at mag-share na rin mga kabayan. Nang sa ganon ay dumami pa yung mga panood na mga kababayan natin mga kabayan. Nang sa ganon malaman nila ang totoong nangyayari sa ating gobyerno. Kasi mga kabayan, pagdating sa mainstream media, ay hindi ko naman nila lahat mga kabayan ay puro nakakat mga kabayan, at puro hindi magaganda yung pinakikita nila dun sa mga nangyayari, no. Kumbaga negative impact yung mga ipinilalabas nila, no mga kabayan. So anyway, pakinggan muna natin to si si Banat Bay mga kabayan, no. Nandyan na rin, marami sila dyan mga kabayan. Si Atty. Salpanelo bumisita rin, so pakinggan muna natin si Congressman Marcoleta at napakaganda ng mensahe niya dito. Sino po yung kanilang pinagdidiskatahan? Opisina ng Vice President. Nagkataong pangalawang pinakamataas na Pangulo, pinakamataas na opisina sa ating bansa. Bakit po nagkaganito? Kung meron mang nakita, kung meron, bakit hindi hayaan po yung proseso na gumulong? Bakit hindi hayaan yung opisina ng COA na siya magsabi sa atin sapagkat sila'y merong mandato? Kung gusto nyo talagang gugulin ang panahon ninyo sa ganito, tawagin po natin lahat ang mga opisina na wait lang mga kabayan. Marami kasi mga kabayan na nagko-comment sa mga videos natin na hindi daw sana mangyayari mga kabayan kay Atty. Lopez kung si Madam Inday Sara daw ay sumipot sa mga wala ngang imbitasyon mga kabayan, di ba? Bago ko ituloy itong kay Congressman Marcoleta, may mga nagko-comment kasi diyan mga kabayan na hindi daw sana mangyayari mga kabayan yung nangyari kay Atty. Lopez kung si Madam Inday Sara daw ay nagpaliwanag dun sa kanya confidential funds, 'di ba? Ay sinabi na nga ni Madam Inday Sara na nandiyan na sa COA, 'di ba? So hayaan natin mga kabayan yung COA, at pangalawa mga kabayan, mahaba pa yung palugit, no, na natitirang buwan para i-fulfill, no, ng ating Vice President yung mga hinihingi ng COA, 'di ba mga kabayan? So tuloy natin tong kay Atty. Nagkalooban ng confidential fund. Palagay ko, maski si Speaker Martin, merong confidential fund. Ang Pangulo, merong confidential fund. Tama. Sir, yung in aid of legislation na hearing, meron na po bang bill na nabasa kayo? Meron na ba silang plano? Nabasa na ito ba? Yung meron silang naipasang bill sa extrajudicial killing. Pag-uusapan ba natin yun? Basahin po ninyo, nakakatuwa, nakakahiya. Sapagkat akala niya, kailangan po malaman ninyo kung totoo na in aid of legislation po ito. Nakapagpasa na po sila ng panukalang batas October 11, 2024. Batay pa nilang tumigil. Meron na pala. So hindi na in aid of legislation, tapos na, di ba? Ang hinahanap nila yung makagawa ng batas tungkol sa EJK. Nagawa na Na-file na October 11, 2024. Batay mo tumigil. Meron ka pang gustong gawin siguro. Di ba? Kung ano po masasabi niyo sa sinabi po ni Vice President Sara Duterte na ang gobyerno na ito ay walang pagtutunguhan. It is nothing. Binanggit niya po kanina. Wala akong magagawa kung yan ang sentimiento ng Vice President. Nasa kanya yon. At lahat naman ng tao ay pwedeng magpahayag ng kanyang opinion. Hindi ko kayang agawin sa kanya yung opinion na yun. Lahat po tayo merong sarili-sariling opinion. May karapatan tayo na magsabi
kung anong nararamdaman ng bawat isang Pilipino sa kanya. So ayan mga kabayan, no, hanggang dito lang yung video niyan na nabanggit ni Attorney Marcoleta, mga kabayan, attorney din yan, no, at kaya napakatalino, no. Ang laki ng puntos na sinasabi dito ni Attorney Marcoleta or ni Congressman Marcoleta, kasi meron na nga mga kabayan na EJK bill, no, na naipasa. Pinagmamalaki yan mga kabayan ng mga nahuwadkom, no, ng mga crooks na congressman, mga kabayan, na yan si Abante, mga kabayan, at saka si Dan Fernandez, sino pa bang member ng mga yan, mga kabayan, marami sila, no, at yun ay inaipagmalaki nila. May picture pa nga sila, mga kabayan, na nakapasa yung batas na yon. At kita ninyo, tama yung sinabi ni Congressman Marcoleta na ano pa ba ang ginagawa nila, bakit hindi pa nila i-close yung pagdinig-dinig na yan sa AJK, sa mga ganyan, meron na pala silang bill. So tama yun mga kabayan, hindi na aid of legislation yung ginagawa nila. Tama yun mga kabayan, kasi paninira ang ginagawa nila. Ini-screwed nila yung mga Duterte sa pinalabas nila kunong aid of legislation, di ba? Tama to. Alam niyo mga kabayan, napakagaling. Sana ito ay manalo si Congressman Marcoleta ngayon darating na election, no, midterm election. So alam ko naman mga kabayan, ang iba sa inyo susuportahan yan, at alam ko na mananalo ito si Congressman Marcoleta kasi bright din to mga kabayan, at hindi napayag sa mali, no? Kita ninyo, nabanggit ni Madam Inday Sara, mga kabayan, na pagkatapos or pagka-off ng mic, humihingi ng pasensya yung mga tulongis na congressman. Akalain mo yan mga kabayan, hindi mo pala gusto yung ginagawa ninyo, pero bakit nyo ginagawa, di ba? Sala mga kabayan, bakit mo gagawin kung labag sa kalooban mo? Ibig sabihin, hipokrito ka tao ka. Hipokrito ka. Kasi hindi mo maatim sa sarili mo na tama yung ginagawa mo. Tapos ganyan ang ginagawa mo. Patuloy mong ginagawa yung alam mong mali. Tapos hingi ka ng pasensya na trabaho lang. Paano hindi? Utos sa inyo yan. Kita mo yung ibang matitigas na congressman, mga kabayan, pumapalag, di ba? Kasi hindi sila sang-ayon. Ano kung ako'y matanggal? Di ba? At least inilaban ko yung tama. Sila mga kabayan, hindi. Kaya nasasabi natin mga kabayan na talagang totoo siguro, no? Yung bigayan dyan sa Congress pagka may hearing. Diba mga kabayan? Hindi naman masasabi siguro ni Mayor Baste. Diba? So anyway, pakinggan naman natin ang ating napakatalino din na attorney. Alam nyo mga kabayan, ang sarap makinig, no, sa mga bright na attorney. Diba? At may matututunan tayo, hindi tayo doon sa mga cronies ni Tambaloslos, no mga kabayan. At maalala ko, minapanood pala ako kanina mga kabayan na balita sa GMA na ang Malacanang daw mga kabayan ay ginawang kumbagay serious, no, yung sinabi ni Madam Inday Sara na pagka ako ay pinatay ay meron na siyang pinagsabihan or pinagbilinan na tipukin na rin mga kabayan si Romualdez, no? Si Lisa Tanas at saka si Bongit mga kabayan. Yun daw mga kabayan pinaiimbestigahan na sa CIDG, no? At sa mga kapulisan, no? Nag-uutos daw ang kapulisan mga kabayan na seryosohin at imbestigahan kung sino yung assassin ni Madam Inday Sara. Kita ninyo, di ba mga kabayan? Ganyang kalupit, no? Threat nga naman sa Pangulo, sa napakagaling na Pangulo natin mga kabayan. Threat, no? At takot palang mamatay. Tunay. Ito pa mga kabayan, bago tayo dumako dito kay Atty. Rizal Panelo. Bakit daw kasi mga kabayan, ang CIDG ay nandun sa ospital? Ano daw ang papel nun doon, 'di ba? Dapat mga pulis lang, mga CIDG hindi muna, tabi muna kayo diyan. Akalain niyo mga kabayan ni si Torre ay nandun, at napansin naman natin mga kabayan na hindi siga-siga. Sige, siga-siga nga kay Madam Inday Sara. Baka kay masapok din, katulad ng sheriff na sinapok, di ba? Napansin nyo doon na medyo kalmado si Torre at talagang napakainaw niya yung bagong papel na issue, no? Para matransfer nga naman dito mga kabayan sa Veteran Hospital, no? Napakainaw niyang binasa doon. At ito pa mga kabayan ang dahilan ni General Torre, no? Kaya daw siya ang nandun kasi wala daw available mga kabayan na higher official. Ibig sabihin mga kabayan, siya lang ang gumagalaw na pulis.
Wala siguro mga kabayan gusto na magpakita doon at magsiga-siga ang general. Ano? Wala. Si Tory lang ang mga kabayan ang pinakinabangan na yun ng gusto. Ay, kakalain mo yan mga kabayan. Nalipat sa CIDG. Ano, si Tory? Ay, kita mo mga kabayan. Ay, grabe mga kabayan. Ikaw pumunta ka doon. Puntahan mo yun. At talaga nagkakagulo doon kung anong ginawa mo sa KOGC. Ganyan din ang gawin mo dyan sa sa mga rally na yun dyan sa... Pero hindi yung mga kabayan nangyari. Napakatino ni Tory ngayon. So, ito pakinggan naman natin mga kabayan, no? Si Atty. Sal Panelo. Ito ay napakaganda, no? Ng kanyang nasabi dito na kung saan ay ipinaliliwanag niya dito kasi mga kabayan, ang dami nananawagan, no? Na patungkol diyan sa people power, ganon. Kasi mga kabayan, ang people power kasi hindi naman ganun kadali. Hindi naman yung basta-basta people power na agad. Katulad ng maririnig natin kay Atty. Sal Panelo. So pakinggan natin mga kabayan. So, anong masasabi ngayon natin sa nangyayari? Sabi ko nga ako sa aking kaibigan. What is happening in this country is against Inday Sara is an assault, a naked, brazen violation of the Constitution. Unconstitutional lahat ang ginagawa nila kay Laika, kay Inday Sara, at kay Presidente Duterte. Hindi ko pa ako nakakausap si Presidente Duterte kasi nung tumawag sa akin alas 11:30, tulog na ako. Nung tinawagan ko siya naman ang tulog. Paalam ko ano naging reaction niya. Ano po ba reaction ng isang ama? Siyempre, iba. Ganon din ang ginawa nila. Yung illegality, masyadong obvious. It's too evident to ignore. We cannot be ignoring this. Now, there are so many of you calling for people power. Gusto nyo, alam niyo yung people power, madaling sabihin niya. But ang people power hindi yung nangyayari sa isang kisap mata. Ang people power noong 1965 revolution, it took us many years. I remember, kailan ba yung people power? Tama ba ako? 65, 85. Sinimulan noon namin yung 1965 pa. 86 ang revolution, di ba? 1986, EDSA revolution. 65 pa ho. Nung kami mga estudyante, aktivista, nagsimula na ho kami. Kasi sa aming pananaw, sa aking personal na pananaw, ang dating Pangulong Ferdinand Marcos Sr. was violating through the military and the police the rights, the human rights of the Filipinos. Kaya nag-aktivista kami, di ba? Nandiyan yung Kabataang Makabayan, nandiyan yung Samahang Demokratikong SDK, nandiyan yung itinayo kong Samahang Radikal. 1965 ako nagsimula niyan. Ganon din ang grupo nila Nilotayan. Pero yung 65 took us 21 years bago nabuo yung people power. Kaya hindi yung ganun kabilis. Pakinggan muna natin mga kabayan itong live na to, no? Kadali. Post muna natin to si Atty. Sal Panelo mga kabayan kasi ito yung nangyayari ngayon dyan, no? Yung mga kasamahan natin mga kabayan na nagpapakita ng pagsuporta. Pakinggan muna natin sila mga kabayan, ano? At meron sila dito mga sinasabi. So pakinggan natin. Yung mga Pilipino na mga sakim sa Kongreso, kailangan na natin kumilos, tuldukan na natin ngayon. Dahil kapag natuldukan natin yan, mapuputulan ng sungay ang mga kongresistang sakim. Lalaban tayo para sa bayan, para kay Duterte! 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 Maraming salamat. Kung anong liit ng tao, ganun pala kalaki spirit, mas palagi pala espiritu nito. Palagpagan po natin si Roselito Sarte. Okay? At syempre po sa lahat na nandito ngayon, kayo ba'y pagod na? Hindi pa! Tatagal pa ba kayo? Tatagal
yung mga palobat ng cellphone ninyo, maghanap na kayo ng power bank. Ha? Kasi walang uwian ito. Oh, yung iba mga kabayan, inaantok na. Pero sila mga kabayan, no, yung mga kasamahan natin dyan, hindi daw sila mga kabayan uuwi, ano? Hindi daw sila uuwi, no? At may mga dala pang mga bag, no? At katulad na lang mga kabayan, ni Parak TV, ayan. Tsaka yung isa niyang kasama, mga kabayan, doon na daw sila matutulog, no? Sa tabi, yan, katulad niyan mga kabayan, may waiting shade, no? So, ayun, makikita niyo mga kabayan, no? Ito, nagpapatotoo na naman mga kabayan, no? Na gusto na talaga at galit na sila mga kabayan. Dadagsa pa at dadagsa ang mga taong susuporta dyan, no? So, patuloy natin itong kay Atty. Sal Panelo, mga kabayan. Sinasabi, kaya tama yung sinasabi ni Inday. Sabi niya, I appreciate your calling for going to the street, EDSA, pero ang labanan hindi sa kalsada. Ang labanan, alam niyo na kung saan. Hindi dyan. Pero, anong dapat natin gawin? Aba, dapat po natin gawin. Kahit na hindi people power, lumabas kayo. Iparamdam nyo sa mga kinauukulan. Oh, yan mga kabayan, ha. Doon sa mga nanonood dito sa ating video, no. Alam ko naman mga kabayan, napakarami nang nanonood ng video sa atin Yung mga nandito na mga solid na sumusuporta, no, sa bansa natin mga kabayan, at sa mga yan kay Madam Inday Sara mga kabayan. Sumama po kayo dito sa mga naka-live na to mga kabayan sa Veteran Hospital, no mga kabayan. Pumunta po kayo diyan, lalong-lalo na kung kayo ay nandiyan malapit lang, no mga kabayan. Yung iba nga ay galing pa ng Davao, no? Tama 'tong sinasabi ni Atty. Sal Panelo. Kung gusto niyo na mabago, kung gusto natin mabago yung nangyayari ngayon mga kabayan sa bansa. Kasi tayo mga kabayan ang nahihirapan, lalong-lalo na yung mga mahihirap dyan, no? Na nasa laylayan ng lipunan. Isipin ninyo ang ginagawa ng mga magnanakaw na yan, nandyan mga kabayan. Anong ginagawa nila? Pinahihirapan ng mga Pilipino, ha? Tapos ang gagawin nila, bibigyan nilang ayuda mga kabayan. Para sila yung nagmumukhang anghel, no, sa mata ng mga mahihirap na tao, ha? Pinaghihirap nila ang mga Pilipino, mga kabayan. Binabaon nila sa kahirapan. Isipin niyo mga kabayan, lahat ngayon ay nagmamahalan, no? Nagmamahal lahat ng mga presyo ng bilihin. Na while yung ating mga magagaling na politiko, mga kabayan, ayun, nagpapasarap mga kabayan, 'di ba? Saan? Sa pera ng taong bayan. Kaya kung kayo mga kabayan ay nais nyo ng pagbabago, wag na nating intayin pa, no? Na lumala pa lalo yung sitwasyon at talagang simutin ng todo ang dugo ng ating bansa, ano, ng kaban ng bayan, no? So, tuloy natin mga kabayan na sinasabi dito ni Atty. Sal Panelo. Na hindi pwede ang patuloy na paglabag nila sa katarapatan ng tao, ang kanilang pagsira sa mga karangalan ng mga inosenteng tao, ang pagpapakulong nila sa mga resource persons na wala namang kasalanan maliban sa ayaw sumagot dahil may dahilan naman. Kasi sa ating saligang batas, pwede ka namang hindi sumagot pag ini-incriminate mo na sarili mo. Hindi po ba? Lumabas kayo. Hindi para mag-revolusyon o maging-magsikan. Hindi ho yan. Kung hindi, ipakita nyo sapagkat ang pamalaan, kung sila ay maselang mag-aaral ng kasaysayan, they will learn from the lessons of the past, the lessons of history. If you're a serious student of history, you will know that people will rise in revolt the moment they see that their welfare has been forgotten. Tandaan nyo, the very foundation of a government, ang pinakabatayan ng isang gobyerno. Unang-una, ano ba ang gobyerno? Ang gobyerno ay nilikha ng mga taong bayan, upang siya ang maging siyang mamahala sa batas, sa mga pangangailangan
ng nasa gobyerno na sinasakupan upang tugunan ang lahat ng problema. Kaya binigyan ng kapangyarihan ang mga inihalal at yung mga ninombrahan naman ng mga hinahalan. Yan. Kaya kung tayo ang lumikha ng gobyerno, lahat ng kapangyarihan ng isang gobyerno ay nanggagaling sa taong bayan. Sa Ingles. So ayun mga kabayan, no? Kaya nasa atin mga kabayan ang kapangyarihan, no? Lalo na mga kabayan yung nakakapansin, no? Ng pagiging abusive ng mga nandyan sa Congress at yung ilang nating mga kapulisan at yung ibang mga politiko mga kabayan sa kapangyarihan. Yan yung totoong nangyayari ngayon mga kabayan. Isipin niyo kahit Vice President, hindi nila binibigyan ng galang, no? Kita niyo yung isang pulis, 'di ba? So ayun mga kabayan, at see you sa susunod na video. Ingat kayo mong lahat na mga nandyan sa ginaganap na yan na pagsuporta sa ating Vice President, no? At kay Atty. Lopez. Ingat kayong lahat diyan at sana, no, ay maging maayos ang ating gobyerno mga kabayan. Hindi yung dadaanan nila sa mga ganyang panghaharas. Panghaharas kasi ito mga kabayan, itong nangyayari na to. Panghaharas sa normal na Pilipino. Isipin ninyo mga kabayan, walang kaso, hindi convicted, dadalhin nyo sa woman correctional. For what reason mga kabayan? Ano yung kaso? Bakit nyo dadalhin doon? Ang mga nandun yung may kaso lamang mga kabayan, di ba? So anyway, ayan, see you sa susunod na video mga kabayan. Ingat kayong lahat at adios mga kabayan. Babay muna sa inyong lahat. See you sa susunod na video.